kahit anumang araw, gabi, kahit anong date. Kamusta kayo lahat? At ang unang topic natin, ito ay nakuha ko sa post. Kaya ako gigilid muna tayong konti kasi para makita nyo yung gigilid tayong konti para makita nyo po ang ating what do you call this? Ang ating chart. Ayan na, tayo na mag-a-adjust kasi nga po, matatanda yung nandito. Ayan na, matatanda po yung nandito. Kailangan po, medyo malaki yan. Kasi matatanda yan eh. Pag matatanda, malaki yan natin. Ayan. Kita na ba? Pag kita na, ayan, kitang-kita na yan. May mga grado yan eh. Laki ako na. Kasi yung mga salamin yan, 10 by 10. Okay, nandito na po tayo sa PBBM Maya Naman Kayo Saga. Kumbaga, ito po, ipapaalala lang po natin at ating sasabihin at sa mga nakakarinig, sa mga laging nakasubaybay, sa mga individual na naguguluhan po sa nangyayari sa politika na ngayon. Ito po ay isang chart na magpapakita po, nakuha ko po to sa isang post. Magpapakita po kung ano ba talaga ang nangyari dito po sa flood control at bakit ka galit ngayon. Okay? The wheels of justice are turning. Ang gulong ng buhay. Nagsimula to nung sona ni PBBM July 28 kung saan sinabi niya na Maya naman kayo! Diba? Maya naman kayo. At pagkatapos po nun, ginulo tayo ng ating presidente na matagal niya na palang plano tong gagawin niyang to fight the father of corruption. Kasi po, nagulat tayo na after 1 week, meron na po kagad website ang Pangulo. Ibig sabihin, plinano ng maigi na Pangulo na tatrabahuin niya talaga ang corruption. Kumbaga, ito ang magiging legasiya niya sa atin, ito ang iiwan niya sa atin, na siya ay naging bahagi upang sugpuin ang korupsyon. The President wants that his legacy must be remembered as a president who fight for the corruption. Okay? That's the president. So, he built a website sumbang sa Pangulo at doon po natin makikita ang mga bagay na may misteryoso at may mga ghost flood control. Woo! 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 At dumating na nga po, tinanggal si Bunuan at dumating si Vince Hison. Vince Hison! Noli Locsin going on the outside. Dala-dala ang bola, pinasa kay Baldabin. Baldabin nagtatawag ng play. At nakita ang bakante si Marlo Aquino sa low post. Pinasa ang bola. At nakita na marisikip ang daanan. Vince Hison nakawala sa 3, pinasahan ni Marlo Aquino. 3 points! Patayin mo si BBM. No joke.
Yan po si Vince Dizon. 3-point. At ano po yung 3-point? Ibig sabihin, pumuntos. Ano po pinuntosan niya? Pinag-resign niya lahat. Ayan po Secretary Vince, courtesy resignation lahat ng district engineer at undersecretary. Teka. Yan po ang epekto ng BBM. Inutusan niya lahat sa pamamagitan po ni DOTR at biglang naging DPWH. Immediately, Vince Dizon for 3. Diba? At sumunod na nga nun, nag-issue kaagad ang DOJ Immigration Lookout Bulletin Order against dozens of DPWH official and contractor. So makikita po natin dito na hindi po na sinasabi nila na ang Pangulo ay nagpapogi lang. Mali po kayo. Dahil ang Pangulo po, dire-diretso pa rin po sa danami-dami niya. Nakikita nyo naman po, tingnan nyo po sa FB page natin. Lagi po natin ina-update doon kung saan nagpupunta yung Pangulo. Nakaraan po sa mga katutubo. Diba? Nandun siya, namigay siya ng tulong, namigay ng kalabaw. Biro nyo po, ang Pangulo, namimigay ng kalabaw. Samantalang sa Davao, winalangya ang kalabaw. Diba? Ano pa ang ginawa ng Pangulo? Si Secretary Dizon po ay inutusan niya na i-abolish ang DPWH Internal and Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na ginawa ni Binoan. Inalis niya yan dahil magkakasabwat din eh. Ano pa sumunod? DPWH Secretary Dizon and COA Chairperson Gamaliel Cordoba, nagsumiti po sila sa Office of the Ombudsman ng COA findings sa 5 top flood control. 'Di ba? Sino 'yon? Wawaw Builder, Sims Construction, The Diskaya owned St. Timothy Construction. Ayan po, nag-file po projects in Bulacan and recommended filing of criminal charges against ng mga kontraktor na yan. At hintayin po natin ngayon na pagkaupo po ni Ombudsman Remulla, magdidire-diretso na po tayo kasi yun na lang po ang missing link. That's the only missing link in this puzzle. We must have an ombudsman, designated. Okay? We must have an ombudsman which is designated so that the case will be filed immediately, accurately, and so be it. Diba? Heto na po. At sumunod po yan, nagbigay po ang Pangulo ng President Marcos. Nag-issue po siya ng Executive Order 94. Ito na po ang pinaka-importante sa lahat. Ang Executive Order 94. Kung ano po yan? Yan po ang Independent Commission for Infrastructure. ICI. Diba? ICI. Anong ibig sabihin ng ICI? Independent Commission for Infrastructure. Pero sa Pangulo, hindi po yan ganun ang meaning. Ang ibig sabihin niya sa Pangulo ay mata, CI. Laban sa mata. Ibig sabihin, nakita ng mata niya ang mga mata na kumubra sa korupsyon. Ikaw talaga. Quốc gia,主席习近平。 Natuto na naman kayo. Ha? Kita nyo? Natuto na naman kayo. Iba ang meaning sa Pangulo niyan. Sa atin, meaning niyan, Independent Commission. Pero sa Pangulo, ICI. Nakakita ako ng mga mata.
na nakatutok sa pera ng taong bayan. Mga naglustay, mga nagnakaw, mga nangurap. ICI. Diba? Ayan po may bago na naman kayo natutunan. Diba? Ano ba sumunod? Bryce Hernandez went to ICI in response to a subpoena. Eto po meron na po nangyari. Nagsoli po si Bryce Hernandez noong ding araw na ngayon ng mga luxury car. Nakakuha na po tayo. Ibig sabihin, gumalaw na kagad. Gumalaw na kagad ang hustisya. Meron na po tayo kagad result. Hindi po ito pabalat bunga. Hindi po ito kuro-kuro lang o hindi po ito kaplastikan. Nakakuha na po tayo kay Bryce Hernandez. Dapat nga po makakuha tayo sa Diskaya. May umaarang na aso. Wap, wap. Diba? Makakuha dapat tayo kay Diskaya pero may umaharang po na aso. At kawawa, anong po ngayon ko lang na-realize? Kawawa naman yung aso. Kung ikukumpara mo sa isang senador, maiya naman tayo sa aso. Kasi may mga alaga akong aso eh. May mga alaga akong aso. Napakalambing po ng aso. Napaka mapagmahal. Tapat sa kanyang amo. Tapos ikukumpara po natin sa mga hayop na senador. Kawawa naman yung aso. Ngayon ko lang po na-realize, bigyan naman po natin ng hustisya ang aso. Sinisira po natin ang pangalan ng aso. Kung ikukumpara po natin sa senador ang aso, kawawa naman po ang aso. Mapagmahal, palakaibigan, totoo sa kanyang amo, totoo sa kanyang pinaglilingkuran. Pero ang senador, naging totoo ba sa pinaglilingkuran ng mga taong bayan? Hindi po. So kung meron po tayong timbangan ngayon, sino ang mas malinis? Ang aso o ang senador? Ang aso. Diba? Kaya po, hustisya para sa mga aso. Ito po, sumunod. Commission on Audit submitted fraud audit reports to ICI of flood control reports in Bulacan. Ito na po at sumunod, yung pong sa Commission on Audit. Nagbigay po siya ng mga in-audit, ibinasa na po sa ICI ang mga nakita nilang kababalagan dyan sa mga proyekto sa Bulacan. Ano pa? Yung po, foils attempt to deregister air asset linked to Saldico. Lahat po ng air asset ni Saldico, nalaman po natin. Ayan po ang mga nagawa ng Pangulo. Diba? Nagsimula tayo sa mahiya naman kayo. Ano pa? Dito po tayo sa pangalawa. Oy, dilaw na to. Ito, dilaw. Ito na po. Ngayong up to date, yung AMLAC po secured freeze order covering 1,620 bank accounts. Ayan po ang update na binibigay ko sa inyo. Dito po tayo sa may resibo. Huwag po tayong kumuha sa fake news na pipicture mo yung 20 pesos na bigas ng Nueva Ecija tapos sasabihin mo nagbenta sa Cebu. Pambobo yon. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Meron pong pila ng 20 pesos sa bigas sa Cebu, ay sa Nueva Ecija, pinake news nila yung picture, sa Cebu daw nagbebenta yung Pangulo, hindi nila alam, kahit magbenta yung Pangulo doon ng bigas, mga tanga, ilang milyon, bilyon na ang binigay ng Pangulo doon immediately. Talungin nyo yung mayor, yung governor. Bobo eh. Okay?
meron po na freeze order. The NLEC freeze issue a freeze order to the account of this anomalous contractor. Okay? Almost 1,600 bank accounts. And in these bank accounts, Your Honor, Mr. Chair, these bank accounts included the Diskaya bank account. What is the mysterious about the Diskaya bank account? Your Honor, Mr. Chair, the bank account of Diskaya amounting to 180 billion in Land Bank of the Philippines. Is that a good result? Of course. Your Honor, Mr. Chair. Diba? Napakagandang resulta nun. Hindi nila magagalaw yung 180 billion. Hindi nila magagalaw yung luxury vehicle na nagkakalagang 1 billion. At pag nasampahan po natin ang dire-diretsong kaso to, mababawi po ng taong bayan yan. Ano pa? Meron po tayong 54 insurance policies. Nako, insurance, delikado to. Delikado. Di ba? 54 insurance, kailangan po tandaan nyo kapag may insurance po kayo, kailangan yan strong. Ha? Kailangan po ang insurance nyo strong para lagi kayong naka-hold. Yan po, tatandaan nyo, Kailangan ng insurance, strong, matatag. Bakit matatag? Para lagi kayong nakakapit, hold. Strong, hold. Patayin mo si BBM. No joke. Ayan po dagdagan pa natin ng 163 motor vehicles, 40 real properties, 12 e-wallet accounts, including Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Saldico, Mitch Kahayon Uy, Yusek Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza. Yan po ang mga naka-freeze at mga nasamsam ng ating gabinete ni BBM. May nangyayari, wala? May nangyayari po. Huwag natin huwag natin sirain. Pag sinira natin to, sira tayo. Wala tayong makukuha dito. Tandaan nyo yan. Okay? May nangyayari po. May nangyayari. Hindi to agad-agad. Gusto nyo agad-agad? Hindi po. Dinadaan natin sa proseso dahil po dating nakaraang administrasyon, wala pong proseso. Ngayon po, dumadaan tayo sa due process and that's how it is. Because we must go to the due process because it's included in our Constitution. Ano pa? DPWH budget cut by 1/3. Para 1/3 pera ibabalik sa taong bayan through social services, healthcare at iba pa. Pinutol po ang mga flood control projects. Nilagay po sa mga health services, social services, at iba pa. Siyempre po, may nag-aalala po dyan. May mag-aalala po dyan na bakit ganito po. Lalagay mo na naman sa DSWD. Lalagyan mo na naman sa ganyan-ganyan. Huwag na po kayo mag-alala. Meron na po tayong blockchain technology. And this blockchain technology, we can monitor every Filipino in the whole Philippines can monitor this blockchain technology. Okay? Luciano Sturchus, thank you. Okay? This, we can monitor this blockchain technology. Okay?
Ayan pa po ang isang iiwan ni BBM. Etong blockchain technology na wala na po, baka wala na pong tumakbong politiko. Baka wala na po. Kasi po, every second na may gumagalaw ng pondo ng taong bayan, updated po yun. Every minute, hour, second, millisecond na may gumalaw, malalaman po natin kung sino ang gumalaw. Ganun po ka-high-tech. Kaya iyan pa ang isang iiwan ni BBM na baka wala na pong matirang politiko at umayaw na sila kasi wala na silang kikitain kundi sweldo nila. Ano pa? Eto na po, ICI recommend filing criminal cases at the Ombudsman against Saldico and 17 others for irregularities in flood control projects in Mindoro. Ayan po, si Saldico, pusang ina ka, Saldico, umuwi ka na, ayop ka. Ayan po, ano pa? Reklamong bid rigging isinumiti ng DPWH sa Philippine Competition Commission laban sa 5 kontraktor na may penalties na nagkakahalagang 2.3 billion. Ayan po. Ano pa? Ang mag-asawang Diskaya maaaring patawan ng 300 bilyong penalties kung ang lahat ng 1,214 contracts nito mulang 2016 ay na-award sa kanila dahil sa dinayang bidding. Tapos na kayo, mga kupal na Diskaya. Diba? Pag napatunayan po na ang bidding po ng mga Diskaya ay may anomalies, if the bidding of this couple Diskaya have anomalies and they are forcefully doing something in order the procurement will goes to them, they will held accountable and have the penalty of 200 billion. Amen. Joel is Lord. Amen. Eto pa, ang mga tiwali ay unti-unting napaparalisa. Lumiliit ang mundo nila. Ang kailangan nilang gawin ay harapin ang mga kasong isinampa sa kanila. Sabihin ang katotohanan at ibalik ang nakaw na yaman. The wheel of justice are turning. Siguradong may mananagot, may magbabayad at may makukulong. Ang gulong ng hustisya po ngayon ay umiikot na. 'Di ba? Umiikot na po ang gulong ng hustisya. At mananagot ang dapat managot. Kung mananagot si Romualdez, mananagot. Alam ko na yung tatanong nyo. Okay, kung sakot si speaker, pero as of the moment, wala po tayo nakukuhang magandang ebidensya. Wala po si Gutesa nagtatago sa kuyukot ni Mar. Ikaw talaga. Guo Jia, 出席Xi Jinping. Diba? Ngayon, dumako na tayo sa, at meron pa pala ako idadagdag, yung ano rin po, yung bidding po. Nag-usap kami ni Secretary Vince Sison at napanood niya daw ako. Sabi niya, Nyolo, napanood kita. Ano ba yung gusto mo? Eh, sabi ko, i-livestream nyo yung bidding. O sige, ila-livestream yung bidding. Ganyan talaga. Ila-livestream na po. Ila-livestream na ang mga bidding ng mga kontraktor. Mapapanood na po natin yan. Ila-livestream nila. Kita mo naman, advance tayo dito eh. MCMLX, thank you po, MCMLX. Maraming salamat po. Okay, dumako na po tayo dito sa nakakabahalang balita. Eto na po, nako. Noong 2015, okay, bumalik muna tayo sa ating
Hukirampa! Time Space Warp! Ngayon din! Tinawag mo na naman ako. Bakit mo na naman ako tinawag, Yolo? Tinawag kita ngayon para malaman namin noong 2015 ano ba si Cheese Escudero. Tingnan mo na lang, basahin mo, tanga. Okay, basahin natin. Noong 2015 po, ito po ang richest and poorest in 2015. At ang richest po dyan ay ang mangkukulam. Okay? Ayan po ang pinakamayaman, si Cynthia Villar. Nagkakalaga lang naman po, nagkakalaga ng 3.5 billion pesos noong 2015. Pero ngayon, trilyonaryo na sila. Okay? 3.5 billion po. Yan po ang pinakamayaman. At sino ba ang pinakamahirap? Sino ang pinakamahirap? Sino ang pinakamahirap? Sino ang pinakamahirap? Dito po tayo sa dulo. Ang pinakamahirap noong 2015 ay sino? Sino ang pinakamahirap? Walang iba kundi si Cheese Escudero! Si Cheese Escudero lang naman ang pinakamahirap na senador noon. Nakakapagtaka naman. Makalipas ng isang dekada, iba na si Cheese Escudero! Bakit mo nasabi, Nyolo, na iba na si Cheese Escudero? Iba na siya. Di ba doon, simple ka lang. Pinakamahirap ka. Pero ngayon, sosyal ka na. Meron ka ng singsing na 100 milyon. Nung 2015 po ito. Pero ngayon, iba na. Iba ka na pala ngayon. Duterte ka na ngayon. Eto na! Cheese Escudero surprises Heart Evangelista with ring on 39th birthday. Isa kang senador. Wala ka namang ginagawa kundi mag-senador. Sabihin mo ng 1,000,000 ang pagiging senador mo. Ha? 1,000,000. So, kukubra ka ng 12 million. 12 million times 10. Meron ka lang dapat sa 10 dekada, sa isang taon, kung 1,000,000 ang sahod mo kada buwan, meron kang 12 million. And 12 million times mo sa 10 dekada equals magkakaroon ka lang ng 120 million, Cheese Escudero. Hindi mo ginagastos ang sweldo mo nun. Cheese Escudero, 120 million, 10 dekada kang senador, dire-diretso. Oh, paano nangyari yun? Tumakbo ka pa ng senador, halangan namang hindi ka gumastos. Paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera?
Ha? Sagot, cheese! Oh. Ano po ba yung niregalo niya? Ayan na po. $1 million sparkle para iba ring. Unulit ko. Atras tayong konti. 2015, ikaw ang pinakamahirap na senador. Ngayong 2025, 10 taong nakalipas, nagre-regalo ka na ng $1 million ring. Anong nangyari? Ikaw ba ang may-ari ng Facebook? Ha? Oh, nung governor ka pala, sabi ni Parang Jason Reyes, 2019 to 2022. Tama, tama. Ikaw ba ang may-ari ng Tesla? Ha? Tandaan mo, Cheese. Hindi ikaw ang may-ari ng Facebook. Hindi ikaw si SM. Hindi ikaw si Lucio Tan. Pero ngayon, di ba? Hindi ikaw may-ari ng Tesla. Ikaw lang ang may-ari ng sarili mong testes. Patayin mo si BBM. No joke. Yun lang ang pag-aari mo. Ang sarili mong testes. Paano ka nagkakaroon ng mga pera ngayon? Kaya malaki ang kutob ng mga tao ngayon sa'yo. Malakas ang kutob ng mga tao sa'yo na marami kang insert. Ha? Mahilig kang mag-insert. Tapos ngayon, idadivert mo? Ha? Tapos ngayon, idadivert mo ang totoong issue na ikaw ang pasimuno sa insertion noong 2025. Pakinggan natin to. Koneksyon ni Cheese Escudero sa isa sa mga top contractors ng flood control project sa Pilipinas. Ang Centerways Construction and Development Incorporated ay isa sa top 15 flood control project contractors sa administrasyon ni President Marcos Jr. Pagmamay-ari ito ni Lawrence Lubiano. Base sa investigasyon ng Rappler, si Lubiano ay isa sa mga top donors ni Escudero noong 2022 elections. Eto po. Ako po tanongin nyo, magdo-donate ka ba ng 30 million sa isang tao na wala kang inaasahan? Pwede po 1,000, 5,000, 10,000, pwede yun. Pero magdo-donate ka na putik 30 million? $30 million po, i-donate mo lang kay Escudero, kaibigan mo lang. What the fuck? Nag-donate si Lubiano ng 30 million sa 2022 campaign ni Escudero. 20% ng kabuang cash donations na natanggap ni Escudero noong kampanya niya. Pero ano ba ang relationship ni Escudero at Lubiano? Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero idiniin Oh, yari ka na. Umaming ka pa. Congrats. Diba? Tapos nung naipit siya, nung inamin niya, ay, parang naisip niya mali yung paggawa niya, nung inamin niya, putik sinisi si Romualdez. Diba? Pag-amin niya, ang lupit. Nung nabuko siya, napipindeo na siya, sinisi si Romualdez.
na never siyang nag-intervene sa mga contracts nito. Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Nagbalik Senado si Escudero noong 2022. Maraming flood control contracts ang nakuha ng Centerways noong 2023. Mula sa 5 noong 2021, umakyat ang bilang ng flood control contracts nito sa 43 noong 2022. Kita mo? 5 lang. Ginawa ni Cheese 43. Ano? Kaya ba, Cheese? Mayaman ka na ngayon? From 5.9 million. Cheese. From 5.9 million noong 2015. Ngayon, nagre-regalo ka na ng 1 million sa heart mo. Magkano ba yung 1 million, no? Kaya lang, ha? $1 million to peso. Putik. 58 million? 58 million? Ma'am Eva Punsanan, thank you. 58 million po. 58 million. Niregalo mo sa asawa mo. Saan mo kinuha yan? Grabe, no? Ayan po si Jesus Escudero, ang ating mabahong keso. Ayan po hindi po natin in-edit to. Ayan o, 5.8 million lang po siya noong 2015. Approximately round up, we gotta say it's 6 million for the sake of the argument. $6 million 2015, yun lang ang pera mo. Ngayon, nagre-regalo ka na ng 58 million ngayon 2025 after 10 years ago. 10 years. Ibig sabihin, kung nagre-regalo ka ng 58 million, meron ka pang mas malaking pera kasi pinanregalo mo lang yung 58 million, cheese. You will not give a gift to someone ranging to 58 million and you are giving 58 million means that is not all of your money, because when you are buying a gift, it is just a fraction, it is just a fraction. You will get it on your money, a fraction part only. Okay? Hindi naman kasi po tayo magre-regalo ng $1 million na yun na lahat yung pera natin. Kumukuha lang tayo doon, pipitas lang tayo sa savings natin ng kapiraso. Ibig sabihin, yung 58 million po, kapiraso lang kay Cheese Escudero. Okay? Alex, salamat Okay? At kung hindi daw kayo nagla-like, magkakaroon kayo ng alipunga sa dila! Diba? Tama naman tayo eh. Halimbawa, magre-regalo ka. Magre-regalo ka sa, halimbawa, 50 years old ka na babae. Magre-regalo ka ngayon sa jowa mong 20 years old. Malandi ka eh. Diba? 50 years old na babae ka, magre-regalo ka ngayon sa boyfriend mong 20 years old. Siyempre, hindi mo bibigalo yung lahat ng pera mo. Ire-regalo mo lang doon, kukunti lang sa ano mo. Kung may pera ka kung ang lahat-lahat ng pera mo ay mahal na mahal mo talaga nagpe-Ferris wheel kayo
Di ba? Kung ang pera mo ay sabihin mo ng 10 million, siguro mahal na mahal mo. Regaluhan mo lang ng 5 million. Ibig sabihin, may matitira pa kay Cheese. Magkano ngayon ang natitira pang pera ni Cheese? Pagkatapos niya magregalo lang 58 million. Sa bawat pangakong iniwan sa hangin, pag-asa'y ninakaw tulad ng bituin. Sa mesa ng dukha, gutom ang kapalit. Politikong hudas, mga mata'y nakapikit. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Kalsada'y butas, ospital ay kulang, eskwela'y sira, bata naging mangmang. Dugot pawis binuhos upang kami kumita, habang sila'y nalulunod sa ginto't pera. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Hindi kami pipikit, hindi kami tatahimik. Boses ng bayan ay apoy na di mapapatid. Magpakasaya kayo, hindi na magtatagal. Sisingilin na kayo ng atin may kapal. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo sa mga nasa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganid, sobrang mga abusado. Mahiya kayo, mahiya kayo. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang
sa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganit, sobrang mga